mga elders natin. Amen? At dito na po tayo sa making, and then dito na po tayo sa channel. Hallelujah. Without much ado, ang ating pong tagapagsalita talagang mula pa sa malayong lugar. Amen. Hinasa ng Panginoon sa iba't ibang degree ng pag-aaral at degree ng pagsubok at degree ng haba ng kanyang karanasan sa himala ng Panginoon. Siyempre, without much ado, shall we welcome, amen, the man of the hour, Kuya Ramil Tadi. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Yung oras na binigay sa akin ay holy hour. Amen. Thank you, Lord. Kahit na nakatulog ka na, talagang pag nakaupo ka dyan, temptasyon talaga na antukin ka talaga. Lalo pag wala kang ginagawa. Amen. Ako, isa yun. Aminado ako. Pag nakaupo ako sa bahay, wala akong ginagawa. Maya tutulog ka. Amen. Naalala ko sa history dati, Philippine history. Kasi may issue yung mga Spaniard, mga Espanyol. Sabi niya mga Pilipino, tamad. Di naano si Rizal, bakit nasabi mong tamad sa isang issue sa newspaper, sa article? Kasi daw tuwing hapon natutulog yung mga Pilipino. Sabi ni Rizal, yung mga Pilipino, madaling araw pa lang nagtatrabaho na. Indon na madilim pa lang nagtatrabaho na. Since na tropical country tayo, pag hapon, grabing init. Hindi na nagtatrabaho, kundi, whereas sa Spain, iba yung climate nila. So nag-start sila tanghali na. Sa atin, maaga pa lang. So yung Pilipino hindi tamad. So yung topic natin ngayon, hindi ito yung pagtulog sa holy hour. Amen. Sabi nga ni Pastor, ang topic po natin ay channel. Hindi channel 2, channel 7, kundi channel mismo. Daluyan, vessel, instrument. Amen. Di ba pag sinabi nating channel, sa Tagalog nga, nabanggit ko, daluyan, hindi lahat ng channel may puso. Amen. Pero pagka yun may puso sa Panginoon, yun talagang totoong channel na daluyan ng Panginoon. Amen. Sa kanyang presensya. Hallelujah. So, before tayo mag-start, let's pray. Thank you, Lord, for this wonderful moment, O God, na binigay niyo sa amin upang patuloy po namin pagbulay-bulayan ang iyong salita. Alam ko, Panginoon, na may gagawin ka sa hapong ito at patuloy kang kikilos sa bawat puso po namin na ang mensaheng ito, Lord, na iabot mo sa bawat sa amin. Alam ko, Panginoon, magkakaroon, O Lord, ng restoration, revival, O Lord, sa bawat pamilya, O God, na tinawag mo, Panginoon, at gagamitin niyo, Panginoon, sa iyong ministeryo as our team today, Lord God, to make us a channel of your blessings, O Lord. Alam ko, Panginoon, ang bawat sa amin ay handa na upang magamit niyo, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang hapong ito, basbasan mo bawat sa amin, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge to understand your words, O Lord. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So channel is the heart. Thank you, Lord. Naalala ko sa probinsya po namin, gumawa po kami ng isang kawayan para daluyan ng tubig sa patanim. Nagtataka kami nga ba't minsan hindi na dumalo yung tubig. So kung minsan na yung pinaka main source, yung poso na sinasabi, okay naman yung poso, dumadaloy naman. Yung palang problema, yung pipes, yung kawayan pala may butas, may leak. So kung minsan napapatanong po tayo, bakit nangyayari po sa buhay po natin
na hindi po natin na-check, yes, nandiyan yung blessings. Naka-ready na. But kung minsan yung may mali or may kasalanan, mismo yung tayo. We are the channel of blessings. The God is the source of blessings. Amen. So, ang kailangan po natin ma-check, ano bang klaseng channel meron tayo? May puso ba yan? May heart ba yan? Yung sinasabi. Amen. So, basahin po natin yung text. Pwede pong, saan natin? So, basahin ko po sa Deuteronomy chapter 6, 4-12. Thank you, Lord. Deuteronomy chapter 6, 4-12. Just follow as I read. Amen. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Verse 5. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Verse 8, you shall bind them as a sign in your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Verse 9, you shall write them on the doorposts of your house and on your gates. And verse 10, so it shall be when the Lord your God brings you into the land of which he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you large and beautiful cities which you did not build, houses full of all good things which you did not fill, hewn out wells which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant. When you have eaten and are full, verse 12, then beware, lest you forget the Lord you brought out of the land of Egypt from the house of bondage. Amen. Thank you, Lord. Minsan po, napadaan po ako sa mga Bible scholars. Napatanong po ako, parang totoan. Ang sabi po dito ito yung Deuteronomy, si Moses yung nagsulat nito. Sinabi niya ito sa mga second generation na bago sila pumasok sa Promised Land. At ito ang nasulat ni Moses. Ang sabi nga dito, tawag dito Shema, or in Hebrew words, Shema. So, meaning hear o listen. So, lagi itong nire-recite ng mga Jewish sa bahay nila. Paulit-ulit. Kaya, lahat ng Jewish families, na may memorize po nila yung mga nasusulat sa Old Testament. So, yun. Nasasabi po dito. So, ang sabi po dito, love the Lord your God with all your heart. Other translation, with whole your heart, yung buo, hindi kalahati. So, ang pinag-usapan po dito, we love the Lord with all our heart. Ang una, heart. Bakit kaya? Kasi ang heart, pag bawat tibok ng puso, bawat pintig ng puso, hindi mo makakalimutan, mahal mo yun eh. Amen? Ang isip, pwede pang makalimot, pero yung puso, never, pag-usapan yung pag-ibig o pagmamahal, kahit ilang generation yan, nakatatak sa puso mo yung pagmamahal na yun. Amen? Dahil sa mga family, sa ating mga anak, kaibigan, na church. Thank you, Lord. So, yung sabi po dito, kaya sabi ni Moses, reminders lang sabi ni Moses sa mga Israelites, bago kayo pumasok sa Promised Land, after kayo nabusog, after kayo nabigyan ng magandang bahay, ng magandang lupain, magandang hanap buhay, ang isang warning, sabi niya, do not forget the Lord na nagdala sa inyo doon. Sa lupaing na yon, sa lupaing pangako na yon.
So sa buhay natin, kung minsan, umaabot tayo sa tugatog ng tagumpay. Nandiyan ang yaman, nandiyan ang trabaho. Amen. Nandiyan na lahat. Si Lord kung minsan nako-compromise natin. Second option na lang si Lord. Hindi siya priority one sa buhay natin. Ang binasa po natin kanina, the stars of our channel. Channel lang tayo sa lahat ng mga ganito na nakikita po natin. Hindi po tayo may-ari. We are not the source. Daluyan lang po tayo ng pagpapala. At bakit? Pagpapala ito para sa iba. Amen? Kaya kung minsan, maraming tao ang yabang. Nagkaroon na ng ganitong wisdom, ng knowledge, nagkaroon ng ganitong property. Parang kung sino na. Di ba? Parang siya na may-ari nito. Pero alalahanin natin, sabi ng God sa mga Israelites, which is nangungusap sa bawat sa atin. Sabi ng God, huwag niyo naman akong kalimutan. Amen? Una sa lahat, huwag po natin kalimutan ng Panginoon na nagdala sa atin kung saan tayo ngayon. Ang layo na ng narating natin, kung minsan sabi nga, nakarating, mayroon kang ganito, pero sabi mo parang hindi ka pa satisfied. Pero tingnan mo naman yung lawak or yung distance kung saan ka dati at saan ngayon. Ang layo mo na narating. But never nabanggit ko minsan natin, minsan nakakalimutan pa natin, thank you Lord. Sa lahat ng ito. Nakaabot ako sa ganitong edad, nagkaroon ako ng ganitong magandang kalusugan, ganitong pamilya na nagmamahal sa akin, ganitong trabaho na nagsusupply sa amin, nagsusustain sa amin. May ganitong mga kaibigan na nagbibigay sa akin ng encouragement. May ganitong church na nagtitrain sa akin para sa susunod na generation. Amen. Thank you, Lord. Introduction pa lang po yun. Amen. Ginagaya ko lang po yung mga ano ko. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. So sabi po dito, God is the source. The heart is God's chosen channel. Tayo po, we are the channels of love, grace, and blessings. So bago ang iba, tayo muna. Kaya kagabi napaiyak lang ako. I was not moved by the emotions. I was moved by the presence of God. Iba kasi yung iyak ng emotions, may dahilan. Bakit umiyak ka? But with the presence of God, hindi mo alam bakit umiyak ka. Sa kagalakan, hindi ko ma-describe. Kaya wala akong masabi. Pagkat you are touched by the Holy Spirit, touched by the presence of God, mapapaiyak ka na lang sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya yun yung the best na iyak talaga sa Panginoon. Hallelujah. So una sa lahat, tayo po ay we are touched by the presence of God. Tayo po yung daluyan ng papapala. Tayo yung daluyan ng pagmamahal, ng blessings. So, paano kung maging daluyan tayo kung may problema tayo sa heart? Kung may mga barado sa heart pala natin, delikado pag barado yung heart, kailangan i-bypass yun. Amen? Medical treatment kagad. Yun, delikado po. Amen. Thank you, Lord. So, kung minsan na ang blessing tumitigil tayo as a channel of blessings, we had some hidden sin na hindi po natin na confess o hindi po natin na surrender sa Panginoon. Kaya kung yun yung balakid sa ating pagpapala. Amen. Thank you, Lord. So sabi nga kanina sa nabasa po natin sa Deuteronomy 6, God speak to Israel before they enter to the promised land. So before God command Israel to teach, lead, or build families, He command them to love Him with the heart. Yun yung unang niya talaga. Kasi mahirap na kung nandun na ang promised land, nandun na yung
sinasabi na success and victory, nakikita natin. Pero nakakalimutan po natin yung pag-ibig natin, yung unang pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Yung first love natin sa Panginoon, yung nagbigay sa atin ng lahat-lahat na to. Nakakalimutan po natin yung nagbigay, yung source of our blessings. Amen. Thank you, Lord. So, ang pinaka-dangerous daw ng God warns His people that blessings can become dangerous if the heart forgets Him. Kung nakalimutan natin yung Panginoon. That's why the heart must remain the channel. Amen. So, una sa lahat, next slide po. Ito, una sa lahat. The heart of the servant. At actually, 3 point lang to. At wala na pong bonus. Thank you, Lord. 3 lang, hanggang doon lang ako. Actually, kung 2 na lang eh. Amen. The heart of the servant. Amen. Hindi po lahat ng may servant, may heart. Servant's heart na sinasabi. Other servant or other people who render services is because of salary, money, because of recognition, para makilala, for the popularity lang sinasabi. But if you have the heart of a servant, never na hindi ka magbigay ng service or as a servanthood sa ibang tao. Amen? Kaya mas mahalaga yung you have the servant's heart. Amen. Thank you, Lord. So sabi nga po sa text po natin dyan sa 1 Samuel 16:7. So man look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. So usually sa tao, physically tinitingnan yung matipuno, physical body, tall, dark, and handsome. Mga ganon. Amen. So pwede na ito mag-leader, magaling magbasa, magaling magsalita. Ikaw ng pastor. Kaya yung pinag-usapan po namin, leader ka na. Amen. Pero but if you have no servant heart, hindi ka tatagal. O baka ka lang dyan. Siguro matagal ng mga ilang taon. Pero hindi ka abot ng 30 years. Hindi ka abot ng 40 years. Hanggang doon ka lang. Amen. Thank you, Lord. So servanthood always start in the heart. Tingnan natin yung life ni David. David na hindi delivery rider or tindero sa palengke. David yung sa Biblia. Amen. So, shepherding shaped David's heart, servant's heart. Si David bago maghari, ano siya? Shepherd. Taga-alaga ng tupa. Kung sa atin pa, ang taga-alaga ng baboy. Taga-alaga ng manok. Para maintindihan natin, kasi kung tupa, hindi tayo sila yun. Sa atin, taga-alaga ng kalabaw, taga-alaga ng baka. Yan si David. Yun yung lifestyle niya everyday. Amen. At si David, mamaya, sa susunod na section, doon malalaman natin yung family ni David. So this time, we will discuss about the life of David. Ano ba si David? Siya yung pinakabunso sa anak ni Jesse. Laging inutusan. Yun lang naman ginagawa niya, inutusan. Anak, ikaw nga bumili ng mantika. Pero hindi siya nagsasabi. Usually, di ba ang sinasabi? Ba't si kuya hindi mo inutusan? Siya yung laging, siya taga-alaga, siya lahat. Pero tingnan mo naman yung heart ni David. Dahil doon, na-develop in the process yung heart niya, yung attitude niya, yung pagka-servanthood niya, doon na-develop sa shepherding. Makikita natin sa mga sinusulat na Psalms, talagang si David, although siya rejected, di ba, pag nakita, rejected siya sa kanyang mga magkakapatid, dinadaan niya sa prayer, sa worship. All throughout sa Psalms niya, dependent siya kay God. Lagi niya kinukonsult si God.
Kaya sabi nga, he's a man after God's own heart. Kasi yun yung lifetime ni David, na-develop hanggang bago siya maghari. Pero ginagawa to ni David, hindi dahil magkaroon siya ng recognition. Wala siyang iniisip during the time na gagawin ko to kasi i-reward ako ng God. Parang ganoon. Gagawin ko to kasi may premyo, may prizes. Hindi siya, he is shepherding, hindi dahil na may kapalit. Yun yung heart niya. So, during that time, na-develop ang kanyang servanthood. Kaya David learned faithfulness kahit sa maliliit na bagay. Nandun ang develop yung obedience, humility sa buhay niya, si David. Amen. Yung responsibility, kahit na hindi siya ma-recognize, okay lang. Kahit sa office, wala kang recognition, basta nagtatrabaho ka for the Lord, okay lang. Kahit walang increase. Gaya sa amin, hindi ako nabigyan ng increase. Sige, trabaho lang ulit. So, sabi ko, I'm not working sa tao. I'm working for the Lord. Sabi ko, kahit na hindi ako ma-recognize dyan, basta maayos lang. Okay na ako dun. So, sila, yung mga kasama ko, lagi sila na-recognize, laging na, ano. Sabi ko, hindi ko na-question yung sarili ko. Sabi, okay lang. Kahit di ka napansin dyan, walang problema. Basta you are working for the Lord. So, ganyan si David. Hindi siya, kahit na, basta may sahod ka, may benefits, may trabaho. Yan lang ang ano dyan. Sabi ko, ang mahirap pag wala kang trabaho. Wala ka nang, so, yun yung mahalaga po dyan. So, maraming sa atin na minsan, they're working para makilala, para, yun nga, marami sa ating mga leaders na hindi na-develop yung servanthood, kaya hindi na leader tawag sila, boss na. Kaya sa amin, sabi ko, kung hindi ko naman na ano yung leaders namin doon, yung mga lead namin, sabi ko, kung i-rate ko to, parang bossing na to yung dating. Kasi, pag leaders ka kasi, malapit ka sa mga tao mo. Hindi yung parang may distance ka, diyan ka lang. Ako dito ako. Diyan lang kayo, ako dito ako kasi leader ako. Dapat magkatabi mo yung mga mga subordinate mo. Magkasama kayo. So, yan si David. So, na-learn ni David yan all throughout sa kanyang bago siya maging hari. Kaya, nung dumating siya sa hindi naman na ni David to na maging hari siya. Hindi naman naisip na ako pala napili na hari. Hindi naman nag-work siya para mag-work ko para balang araw baka ako maghari ito. Wala siyang ganyan. So, sa heart niya, he's working. Na walang kapalit ko anumang dyan sa buhay niya na makilala siya or something na mabigyan siya ng tatay niya ng reward. Amen? So, that's the life of David. So, even ganun yung buhay ni David, he still, kahit na rejected siya, hindi siya sa pamilya, still, the heart of David is connected to God. He is dependent to God. Amen. Thank you, Lord. So, a servant heart is humble, obedient, and sensitive to God. So, sabi nga doon, so si David, na-develop yung attitude niya, na-develop yung character niya doon. So, makita po natin, when the God need a king, sinong pipiliin? Siyempre yung servant with the right heart. Amen. Hindi wrong motives. Maging leader ako dahil may hidden motives ako na gagawin. So maraming ganyan po sa mga po natin. Amen. So may isang tanong lang, hindi ko lang na kasi sabi ko, short lang gagawin ko kasi baka pag mahaba-haba, makatulog na. Kasi siesta time kasi yung nabigay sa akin hapon eh. Kaya hindi ko nga alam kung anong gagawin ko.
para maging ano yung tagapakinig. So, yun, medyo maiksi lang. So, sabi po dito, is my heart open to God? Or I am serving with resentment? Yung heart ko ba bukas sa God? Hindi sinasabi open-minded, but am I open? Ang heart ko ba is open to God? Or I am serving with resentment? Pag sinabing resentment, may sama ng loob, nagdadabog. Kumbaga, inutusan ka, ano bang magandang action pag inutusan? Ano ba naman to? Ako na naman? Ako na, di ba yung mga, ano pa yan? Oo, may ganun pa. Ako na naman. May mga ganun. Alam ko dito sa Jesus Harvest Assembly, nakita ko yung servanthood. Amen. Kaya kahit ano talaga, ito yung the best example talaga sa church. Pag sinabi mong servanthood, GHA na yun. Amen. Kaya palakpakan natin yung hallelujah. Na-develop talaga kahit na sa mga youth, sa lahat, hanggang sa pinaka-adult, talaga makikita natin yung servanthood. Kaya hindi na to bago yung heart of the servant sa atin eh. Amen. Thank you, Lord. Kaya next slide na tayo. Medyo, thank you, God. Yung sunod po, the heart of the family. Thank you, God. Mababasa po natin dyan sa Deuteronomy 6:6-7. These commandments are to be on your hearts. Impress them on your children. So some other translation, teach them to their children. Amen. Mahalaga po na tinuturuan po natin ang ating mga anak. Lalo na sa salita ng Diyos. Amen. Paano tayo maging daluyan ng pagpapala kung yung pamilya natin hindi naging daluyan ng kanyang salita? Amen. Mahirap yung pamilya mo hindi naturuan ng salita or nagtuturo ka sa iba tapos yung pamilya mo hindi mo na minister. Mahirap po yun. Kaya ikaw yung example po dun eh. Walk the talk. Yun nga, walk the talk. Kaya mahirap po yung hindi po natin na minister yung ating mga anak. Hindi po mismo sa loob po natin, sa bahay po natin, hindi po natin na turuan yung kahit magpasalamat man lang sa Panginoon. Yung salita niya kahit na John 3:16, hindi natin nabanggit. Pero alam ko sa Jesus Harvest Assembly, talagang magpapakain na kayo mamaya sa akin. Pangalawa na to. Talagang, ang Jesus Harvest Assembly, alam ko na bawat pamilya may devotion time. May quiet time. Hindi nakakalimot sa Panginoon. Amen. Kasi yun yung turo ng Panginoon. Impress, teach our children, teach our next generation. Mahalaga po ito. So nandito po nabanggit po dito yung the story or ang buhay nila ni Ruth and Boaz, Obed, Jesse, and David. Hindi ko nang inabot hanggang kay Abraham kasi medyo mahaba, baka hindi tayo matapos. Mula lang tayo kay Ruth and Boaz. Alam niyo si Ruth, di ba si Ruth? Nandiyan sa Matthew chapter 1. Nandiyan yung pangalan nun. Sa bigat-bigat. Amen. Si Ruth ay alam po natin na Moabites. Ibig sabihin di sa Israelites. Siya naging widow kasi namatay yung husband niya, si Malon. So, yung mother-in-law niya pangalan si Naomi. Yan si Ruth. Si Ruth to na hindi kapitbahay natin, si Ruth sa Biblia. Amen. Nagkaroon si Ruth dahil sa faithfulness ni Ruth, dahil sa loyalty ni Ruth. Ang sabi po nga dun sa Ruth chapter 1 verse 16, sabi nga, your people will be my people, your God will be my God. Sabi doon kay Naomi. Whereas na
Si Orpa, ito yung other daughter-in-law ni Naomi. Nung sinabi ni Naomi na, sige, ano na kayo doon? Scatter na kayo, uwi na kayo sa sarili niyong tahanan. Si Orpa na iniwan niya si Naomi, pero si Ruth, never. Nandun ang loyalty niya kay Naomi. Although, wala naman nabanggit dito na may mana to si Naomi. Di ba usually yung iba, uy, wag natin ano yan kasi may mana to, may kwan niya, may tinatago na nandyan. Wag nating iwanan si Ruth, hindi niya alam kung ano mangyari, pero nandun yung loyalty niya. So God honor Ruth, kaya kinonect siya doon sa covenant ng God. Amen? Yun yung maganda doon. Kaya walang imposible sa Panginoon kahit na tayo, ano naman tayo, di ba? Kasalanan tayo. But because we have that faith, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaya connect tayo ng God sa covenant niya. Yun yung mga ganda po doon. Thank you, Lord. In-honor ng God yung faithfulness ni Ruth. Amen. So, dahil si Ruth nagkaroon ng loyalty, honor, tingnan mo naman ang nangyari. God provide Boaz. Ito na, si Boaz. Sino ba si Boaz? Si Boaz ay siya yung sa relatives ni Elimelech, tama po ba? Ayan. Siya yung relatives ni Elimelech. Siya yung papangasawa ni Ruth. Tell mo, because of the faithfulness, obedient ni Ruth, the reward is Boaz. Kaya yung mga single dyan, unahin mo muna si Lord, yung faithfulness mo sa God. The Lord will provide. Amen. Thank you, Lord. Si Boaz is a wealthy landowner sa Bethlehem. Yun nga, sabi, relative of Elimelech, Naomi's deceased husband, si Elimelech. So, si Boaz is a man of integrity. So, talagang righteous si Boaz. Dahil doon, nung nagkasama sila, here comes another son. Dahil doon, nandun si Obed. Si Obed, hindi masyadong napag-uusapan sa Biblia. Si Obed sa Biblia, hindi ito si Obed sa kapitbahay din natin. Amen. So si Obed is a servant, a worshiper. Tapos ito yung sabi nga dun sa mga kapitbahay nila ni Naomi. Dahil dun kay Obed, na-restore yung Naomi's family. Amen. Na-restore si Obed. Testimony, yung nila. Na-restore si Obed, dahil kay Obed. Kasi dapat wala na the disconnect. But through the faithfulness of Ruth, through the loyalty of Ruth, the reward is Boaz. And then here comes Obed. Si Obed, hindi masyadong sa pag-usapan sa Biblia, but he's the servant and worshiper. Ito yung na-restore yung family ni Naomi. After that, si Naomi, nandun ang restoration, si Jesse. Here comes Jesse. Amen. Si Jesse is the son of Obed, live in Bethlehem, at marami siyang anak, multiple son, sabi dito. At doon, nandun na si David. Si David, ito yung father niya, si Jesse. So si David, saan siya nakakuha ng servanthood? Naging worshiper. Nakita po natin si Obed is a servant. Hindi mo nakikita o napag-uusapan, pero secretly, nandun yung heart ng servanthood, nandun yung heart ng worshiping. Yun yung lolo ni David, yun na nakuha yung the next generation. Ito na si David. So during the time, nung kay Ruth, yun yung judges time, ito yung mga tribal, pa lang. Pero ito yung pagdating ni David, ito yung mga monarchy, mga kingly po. Ito na yung karoon ng mga hari kay David. Amen. So yun yung story nila. A family becomes a channel when God's word lives in the heart first. So a home is shaped not by rules alone, discipline alone, but by the condition of the heart. Amen. So usually sa home natin, sa bahay natin, daming sinusunod ng mga rules na parang nasasakal ka na. Wala ng puso. Wala ng heart.
Nakakalimutan na si Lord. Nakakalimutan ng salita ng Panginoon na dapat na yun yung nangingibabaw. Okay ang discipline, okay yung rules. Pag walang heart yan, walang puso, nakakasakal na. Parang nandun ka sa isang kwarto na hindi ka makalabas, parang gusto mo sana magkaroon ng free. Nandun ka nga sa magandang buhay, pero parang hindi ka free, hindi ka malaya. Amen? So mahalaga po sa pamilya, yung may puso, yung puso sa pamilya, na may turo po yung salita ng Panginoon sa about anak po natin. We as a parents, tayo po manguna sa ating pamilya, maging daluyan ng kanyang salita ng pag-ibig at pagmamahal at kanyang presensya. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. So the next slide. Okay, ito ng panghuli. Thank you, Lord. The heart of the ministry. Thank you, God. Ang sabi po doon ni Jesus sa Matthew 20:26, whoever wants to become great among you must be your servant. Gusto nyong maging great? Maging powerful? Maglinis ka ng CR. Servanthood. Ganun lang yun. Magbili ka ng, gusto mong mag-great? Magpunas ka ng floor, ng sahig. Magwalis ka dyan. Gusto mong great ha? Gusto mong maging dakila? Hugas ka ng pinggan. Amen? Ganun lang yun. Gusto mong maging leader? Kailangan, sabi ni Jesus, hindi sabi ni Paul, si Jesus mismo. Gusto mong maging great ha? Ang greatness hindi nakikita sa anumang yaman, power, or anumang meron ka, kundi yung servanthood. So nakita po natin dito sa buhay ni David and Solomon. Ito. Si David during the time ay hari na. Siya is the king of Israel. So sa palagay niyo kaya, bakit si Solomon yung napili na susunod sa kanya? Kasi si David marami namang anak. Maraming anak si David eh. Tapos si Solomon, hindi siya yung youngest. Marami pa siyang anak. So, ang anak niya nga si Amnon, si firstborn, tapos si Absalom, Adonijah, dami. Meron pang hindi nakalista. Dami, kasi marami siyang wives eh. Dami siyang concubines. Hindi natin na 67, sabi yung pastor. So marami pang hindi nakalista. Sa palagay nyo kaya, bakit si Solomon yung napili na susunod sa kanya? 1 Chronicles 22:6-10. Sabi po doon. 1 Chronicles, basahin ko po. Then he called for his son, Solomon, and charged him to build a house for the Lord, the God of Israel. David said to Solomon, my son, I had it in my heart to build a house for the name of the Lord my God. Nagde-desire gusto ni David siya magbibuild ng temple. Pero ito, but this word of the Lord came to me. Sabi ni David, you have shed much blood and have fought many wars. You are not to build a house for my name because you are shed much blood on the earth in my sight. But you will have a son who will be a man of peace and rest. And I will give him rest from all his enemies on every side. His name will be Solomon. Sabi po doon. And I will grant Israel peace and quiet during his reign. He is the one who will build a house for my name. He will be my son, and I will be his father. And I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. It is God who chose Solomon to be the next king. Amen. So si David, as a father ni Solomon, prepare everything, siya nag-prepare. But Solomon is the one who built the temple.
Pero si David, he mentored, he prepared, he prayed for Solomon. Kahit na, sabi po dito sa 1 Chronicles 28:9, know that the God of your father and serve Him with the whole heart. Sabi ni David kay Solomon, huwag mo kalimutan na ang Diyos, mag-serve, maglingkod ka sa Kanya with whole heart. Heart naman, with whole heart. So, mahalaga po yung buong puso, yung paglilingkod sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Next slide. So, pag sinabi po nating ministry sa heart issue, mahirap po mag-ministry na walang puso. Amen. Bibigay ka talaga. If you minister kung ano yung makukuha mo, yung laging na ano po namin ni Pastor, pag-uusapan, kung ano yung nakukuha mo, yung papunta sa'yo, hindi ka tatagal. Kasi you are dealing only kung anong makukuha mo sa church. But kung anong mabibigay mo dapat sa church, sa Panginoon, yung paglilingkod. So ministry is not about position, it's about heart condition. So kung minsan nakikita natin, we minister because gusto lang natin maging pastor, gusto natin maging ganitong posisyon. But if you have no hearts, if wala kang puso para maglingkod sa Panginoon, hindi ka abot ng 30 years. Amen. O 40 years, o 50 years pa, o more. Amen. By God's grace. Hallelujah. Thank you, Lord. So, si David, talagang binuhos niya yung buhay niya as a part of the legacy na mapasa niya to sa susunod sa kanya, kay Solomon. Kaya, although at the end, si Solomon nagkaroon ng tawag ito failures, but nandun pa rin yung talagang ang grace ng God sa buhay ni Solomon. Amen. So mahalaga po sa ministry, yung hindi lang na may puso ka, may servanthood ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya sa challenge ko sa hapong ito, next slide po. So the stars has never stopped flowing. So the blessings nandoon hindi tumitigil. Ang question lang, is my heart clean? Malinis kaya puso ko para tumanggap ng pagpapala? Or kung ano mang daluyan ng pagpapala? Am I connected? Baka disconnected na ako sa Panginoon, kaya kung minsan wala na akong signal. Amen. Kung minsan, bakit wala akong wifi? Disconnected ka na pala. Or expired na, hindi ka nakabayad. Sa kuryente man, sa tubig. And the last one, I am committed to God. Nalala ko dati, ang preaching yata ni Pastor dati. Commitment, pag sinabi mong sa isang swimming pool, pag tumalon ka, meron bang tumalon ka tapos bumalik? Pag committed ka, diretso na yan. Pag use that commitment, naalala ko sa isang illustration ni Pastor, tagal na to. Wala pa akong asawa, pero naalala ko pa rin. So when you see, when sabi mo, I'm committed to God, wala nang atrasan. Amen. So the stars nandun, ng blessings nandun. Ang una sa lahat, let's have a heart check. Baka may kulang, baka may gustong ipagawa sa God. Let's check our heart. Amen. So sa hapong ito, I thank the Lord. Talagang by God's grace, patuloy po tayong minumold. Tinitrain ng God for His glory, for His honor. Kaya I bring back all the glory and praises to God. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah.
Salamat sa nabuong mensahe. Maganda kasing mensahe pag galing din sa puso mo. Hindi talaga nakakalimutan itong mga pangungusap ng Panginoon na pagsimula ng ministry ay hindi tayo ikang produkto ng sabihin nating napilitan ka o naitulak ka o wala ka ng options. Ito yun talagang nasa puso na ni David, number 1. Maging anuman, hari man siya, mabigo man siya, whatever, kaya tinawag nga siya, a man after God's own heart. Ang pamilya din, as one unit, may puso. Kaya maganda yung the trace ng ating speaker, yung pamilya din, ano. 4th generation si David, mula lang doon sa kay Ruth. Amen. Until na dumaloy ang mga karakter, puso ng mga pamilya, ng mga nanay, ng mga tatay doon. Hallelujah. Lagi natin naririnig yan, yung sinasabi minsan ni Ate Rose, mana namin sa nanay namin ito. Yes, naalala ko noon when we started the work. Dalawang matanda, habang naglilinis doon sa puno ng mangga, 3 kami, si Tatay Monique yan. Nakita ko, although nandun na yung pangako ng God, pero yung mga puso lang na tumugon, ang nakaka-benefits, ang di ba? Nakakatanggap nito. The family has that heart. At purihin ng Panginoon, nakuha natin yung ministry. GHA yun. At nakita natin nung nag-start tayo, ako natutuwa pag Sabado dahil hindi na ako naglilinis, hindi na ako nagmamap. Ngayon, dati sila lang ang nagano, mayroon na sila ngayon pet doon, yung parang pinaka, 'di ba? Alam niyo na, kilala niyo na 'yon, lagi na nanalo 'yon sa mga props. Oo, talagang minsan pagdating namin ni Faith, nandun na siya. Hindi mo na inuutusan. Ngayon natitipid na yung mga panlinis sa CR. Si Gerson, unang panlinis niya, halos ka nakalahati yung panlinis eh. Sabi ko, tipirin mo, ganun po ba? Paano? Yun, ngayon, hallelujah. Enjoy na siya. Yung nanalong 1,004, yun. Dami na panalunan nun. At ang kanyang heart talaga, dumaloy na, lumalawak ang DNA ng GHA. Kaya nga yung kanina, di ba, picture ng GHA, ang hindi nakuha doon ng picture, yung na-miss yung servanthood. Amen. Pero doon sa kainan, doon sa doon talaga. Ganon ang isa sa mga hindi mawawala sa GHA family. So we thank the Lord, nandito tayo lahat. Makikita mo na kilos dito lang sa worship team. Hindi na akong dati, halos tayo lahat nag-fix. Naturuan ko si IJ, ngayon nandun na. Jello, lahat na, everything. Pati sa kusina, ang isang DNA pa ng servanthood, ang magbalot, maglinis. Alam nyo na yun. Kaya kita mo, marami tayong plastic doon sa loob. Magsasayang ang lahat, tapos babalutin din pa uwi. Siyempre, sayang din. So, purihin ng Panginoon, we still have time na we will enjoy ang ating pangalawang mga pakulo sa mga nanalo, and then ibigay po natin. Palakpakan muna natin ng Panginoon sa kabutihan. Don't forget the message natin, the heart of a servant. So, salamat sa kabutihan ng Panginoon